gusto ko pang payariin. Second floor, payarin hanggang hindi pa tapos, hanggang sa taas. Ayan. Ito. Hindi ko pa tapos. Tapos yan. Papaayos ko pa yan. Marami ko pa papaayos. Hanggang sa taas. Ayan. Ginawa ko na yung sampayan. Tapi-tapi na lang. Yan ang kwarto namin. Kwarto na anak ko isa. Kwarto namin na una. Tapos hindi pa yari. Marami pang ayusin. Pero okay na rin. Natitirhan na rin kahit hindi pa yari. Ginawa ko na yung sapa. Isang kwarto pa ito. Isang kwarto pa yun. Tapos ito yung kwarto namin. Tapos ito. Kwarto ng anak ko. Ito na rin. Ito ang problema ko yan. Daan piyasan kami, tutulungan kami kasi hindi pa nabubuhusan yung taas. Yan. Hindi pa yari yun sa taas. Pag nag-ulan dito, gaano ka? Pasok ang ulan. Kapasok ang ulan dito sa loob ng bahay. Ito pang gusto ko payariin. Kasi hindi na ako makabalik na abot kasi naita na ako. 47 ako, 48 na. Sana may makahelp ng mga sa akin. Kasi wala na rin akong asawa. Wala na kami nag-abroad. Pag uwi, wala nang asawa. Sumama na sa iba. Kaya ito, tiis na lang. Tirahan na lang namin itong bahay. Kasi wala kami matira ng mga anak ko. Nag-abroad ako para makapayari ng bahay. Pina-second floor ko kasi marami akong anak na lalaki. Pag nag-asawa, wala silang matirhan. Kaya tiis lang dito, sama-sama kami mag-ina. Nakatuloy dito sa bahay kasi hindi payari siya. Kasi pag nagbagibasa ka na dito sa lahat. Yung sa baba, okay na siya. Dito na sa taas sa aming mga kwarto. Sira talaga, wala. Hindi na mapilit ang asawa ko kasi may kinakasama na sa iba. Hindi na siya nasusupport sa amin. Wala na. Tahimik na lang ako. Pray na lang tayo dyan. Hindi na ako makabalik na ako kasi may edad na ako. Kaya hindi ko rin alam ang gagawin ko. Paano ko pa mapapayari ito. Pero kung sa kapuludan pa ako mayayari ko ito kasi may edad na ako. Hindi na ako pang siguro sa 48 na ako ng February. Kaya sabi ko sa mga anak ko, trabaho sila kasi construction din lang naman trabaho ng anak ko. May kita nga, may trabaho ngayon, bukas wala na ulit. Tamang pagkain na lang namin, wala na akong mga asahan. Wala na akong asawa, nandun na siya sa kabila. Hindi na kami, simula na umuwi ako November 23 hanggang hindi pa siya nakipag-usap sa akin, nakipagkita. Lagi pang naturin niya, nag-abroad ako. Pag-abroad ako, pag-uwi ka, wala na ako asawa. Sabi ko, papayari kong bahay. Ito nga pinagawa ko itong bahay. Second floor na ito sa baba, okay na siya. Kasi hindi ko pa nayari. Yan, ang laki ng ginastos ko. 70 sa bubong. Tapos ito, sa mga pinabuhusan ko nito. Grabe ang gastos ko dito. Tapos ganito lang nangyari sa pamilya ko. Asawa ng asawa ko, pag-uwi ko, wala na ako asawa. Kami na lang mga anak ko dito sa bahay. Itong bahay namin. Hindi pa yari. Wala na akong asahan. Paano kung papayari pa itong bahay nito? Wala na akong trabaho. Dito na mantay na lang ako sa mga anak ko. Nagpasok kasi isa kong babae, hindi ko na pwede iwanan. Dalaga na. Pag-isa lang siya dito, tapos sira pang bahay. Bukas-kas pa, wala pang pinto, wala pang bintana. Ayan. Tapos papayari ko pang CR dito sa taas. Wala pa pang gawa. Kaya sabi ko, paano na lang kaya kami? Hindi ko pwede iwanan ang anak ko kasi dalaga na siya. Nag-aaral pa siya, nag-iiyak sa akin, hindi ko na daw siya iwanan mo na mag-graduate muna ito sa bako sa iwan mo.